Magandang umaga po sa atin lahat. Nakakalungkot na po ang nangyayari sa Pilipinas sa mga panahong ito. Wala na talagang hustisya. Injustice na po ang mga nangyayari. Kaya ako'y nananawagan kung maaari lang po na tayo ay makiisa at sumuporta sa mga tamang mga politiko nakapares ni Inday Sara, ni BP Sara, na pinaglalaban ang kanyang karapatan bilang Pilipino at pinaglalaban niya rin po tayong mga Pilipino. Kaya lalo't higit ang mga Duterte na kanilang ginagawan ngayon ng mga issue na hindi naman dapat. Wala po talagang magawa ang gobyernong ito ngayon. Wala silang pagmamahal sa ating mga Pilipino at wala rin silang malasakit sa ating mga Pilipino. Ang gusto lang nila ay sa pansariling kapakanan. Tayo po bilang mga Pilipino, lalo't ako po OFW, malaki po ang ambag ko sa gobyerno. Ang aking remittances nakakatulong. Kaya ako nananawagan po sa lahat ng OFW, mag-speak out na po tayo sa panahon ito. Masyado na ang ginagawa, lalo dyan sa Kongreso. Hindi na po tama, hindi na makatao. Wala silang karapatan na gawin ito sa ating bansa. Hindi lang po ang Duterte ang pinahirapan nila, kundi lahat pong Pilipino. Ayuda dito, ayuda doon. Pero ano po magagawa ng ayuda? 2 to 3 days lang po yun. Pagdating po nun, wala na. Kung ang ginagawa nila ay nakipag-isa, nakipagtulungan, gaganda po ang ating bansa. Magkakaroon po tayo ng maayos na pamumuhay sa lahat. At wala nang lalabas ang pinangako ni Marcos. Kaya ako bumoto sa kanya. Sinabi niya, darating ang panahon, ang mga OFW hindi na aalis ng bansa at dahil magkakaroon ng trabaho. Subalit ngayon, alam niyo po, nabalita ko yung sa news ng isang network na 10 bansa ang hindi natatanggap sa mga OFW, na andyan po ang Korea, Japan, Malaysia, Singapore, Kuwait, Saudi Arabia, Australia, marami pa pong iba. 10 po yan na hindi natatanggap ng OFW. Saan ngayon pupulutin ang ating bansa? Ang OFW, 32% ang isinishare sa gobyerno, sa remittances. Ngayon, ano po ang mangyayari? Kung wala nang tatanggap na OFW, anong hanap buhay ang ibibigay ng gobyernong ito sa mga Pilipino? Bababayaan nila magutom, mamatay sa gutom ang mga tao hanggang sa magkagulo. Yan na po yung nangyayari ngayon. Kaya tayo po ay makialam na. Bilang OFW, makialam na po tayo dahil buhay na ng ating pamilya na ang nasasagasaan dito. Kaya ikaw, Mr. Romualdez, tigilan mo na ang ginagawa mo. Mahiya ka naman sa mga Pilipino. Tandaan nyo, ang sinasahod nyo galing sa mga taxpayer. Isa ako sa taxpayer, kaya nakakagalit na ang ginagawa ko. Kaya ako po ay nakikusap. Gumawa po tayo ng paraan na bilang isang Pilipino, makialam na po tayo. Marami pong salamat. Ito po yung hinaing ko. Nakakasakit na po. Nakakasakit na ng daming dahil sobra na ang ginagawa nila. Kaya maraming salamat. Sana po makarating ito sa inyo mga kapwa ko OFW para na sa ganun sama-sama nating ipaglaban ang ating bansa para sa kapakanan ng ating mga pamilya. Maraming salamat po. God bless us all.